Tayo po ay magsisimula na. Mapagpalang umaga po sa lahat mula po sa BFC DOE. Bago po magsimula ang gawain na ito, tayo po muna ay sandali ang manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami inyong ginising, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga blessing, Panginoon, na inyong ibinibigay, Panginoon. Patawarin mo nga kami, Panginoon, sa mga pagkakasalang nagagawa namin, Panginoon. Kayo po ang lubos na nakakakilala, Panginoon, sa amin. Alam niyo po ang mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, kami mag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Sa inyong maghahayag, Panginoon, ang salita. Siya lamang po ang kayo lamang po ang makita niya, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lahat ng kanyang masambit, Panginoon, ay manggaling sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, ito po ang aming samagdalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Bago po magsimula ang morning devotion, tayo po muna ay aawit sa Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging dapat ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging dapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago.
sa umagang ito ang magpapahayag ng kanyang salita. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po. Ang ating pong morning devotion ay mula po dito sa DFC Yongkang, Taiwan. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ulit ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Praise you, Jesus, Panginoon. Panginoon, tunay kayong dakila, Panginoon. Tunay kayong mabuti, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kayo nang iiwan sa amin, Panginoon. Panginoon, kung may nakikita man kayong karumihan sa puso ng bawat isa, sa mga nanonood, Panginoon, sa mga naririto, at sa akin din po, Panginoon, nawa po, Lord, napakalinisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, upang hindi ito gamitin ng masamang espiritu sa katagumpayan ng kanyang gawain, Panginoon. Panginoon, nawa po, Lord, na kayo lamang ang mahayag ngayong umaga na ito, Panginoon. Ang mga nais niyo lamang, Panginoon, ang mahayag ngayong umaga na ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri, ng kadakilaan, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. Amen po. Kamusta po ang bawat isa? Ang ating po pag-aaralan ngayon ay pinamagatan po natin, Live by Faith, Not by Sight. So makipagbukasan po kayo sa akin sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 7. Inuulit ko po sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 7. Yan po. Kung nakita na po ay sabay-sabay po natin basahin. Inuulit ko po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam po natin yan po bilang mga Kristiyano na sinabi ng Apostol Pablo na mamuhay tayo ayon sa ating espiritu at hindi doon sa mga bagay na ating nakikita. So pag-aralan po natin yung mga ilang tao na nasa Biblia na talagang namuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Sa Hebreo po, chapter 11, 1 to 13, kung makikita nyo po sa Hebreo, chapter 11, 1 to 13, yan po. Hindi ko na po babasahin isa-isa. Magbabanggit lamang po ako ng ilang mga tao na inilagay doon sa chapter na yon na hinalin tulad na namuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Unang-una na nga po doon ay si Noe. Ano nga po ba yung ginawa ni Noe dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon? Si Noe, inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng isang arko. So doon sa arko na gagawin niya, doon ilalagay lahat ng maliligtas sa sanlibutan. So makikita po natin si Noe ay isang lalaki, di po ba? Si Noe ay may pamilya. Si Noe ay nanampalataya sa Panginoon. So hindi po sinabi dito sa chapter 11 ng Hebreo na buong pamilya ni Noe ay naniwala at sumampalataya sa Panginoon. Sinabi lang po dito dahil sa pananampalataya ni Noe. Isang lalaki lang po ang nanampalataya at pinagawa siya ng isang arko. At sumampalataya siya sa Panginoon at gumawa siya ng isang arko. At paggagawa niya ng isang arko, hindi man lang niya siniyasat kung yung lugar na paggagawa niya, malapit ba yung dagat, malapit ba yung lawa, may bukal ba, paano gagawin ng Panginoon na pababahain ang sanlibutan. Di po ba? Hindi inisip ni Noe yon. Kaya nga sabi doon sa verse natin, mamuhay tayo ayon sa ating pananampalataya, hindi doon sa mga bagay na ating nakikita. So si Noe, nung inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng arko, hindi niya siniyasat yung paligid niya kung meron bang malapit na dagat dito, itong bang dagat na to, pag napunta ba dito sa arkong ginagawa ko, ano ba? Lulutang ba? Hindi niya inisip, bagkus inisip niya na kung ano yung pinagawa sa kanya ng Panginoon, yun ang gagawin niya. Di po ba? At ang nakakatawa dito, yun nga ang nangyari. Po ba? Bumaha sa sanlibutan. Binuksan ng Panginoon lahat ng mga bukal sa ilalim ng lupa. Binuksan ng Panginoon yung harang dito sa mundo at binuhos niya yung tubig na nasa ibabaw ng ating mundo at bumaha ang sanlibutan. At ano po ang makikita po natin dito? Dahil sa pananampalataya ni Noe, naligtas yung buong pamilya po niya. Di po ba? Ano yung unang-una po dito?
dahil sa pamumuhay ni Noe na may pananampalataya, isa lang siya na nanampalataya sa Panginoon. Pero buong pamilya niya ay naligtas. Di po ba? Kaya mga kapatid, kung may mga nakikinig po dito na ikaw lang ang nananampalataya sa pamilya mo, ikaw lang ang humahakbang para sa pamilya mo. Di po ba? Hindi yun kalugian. Hindi masasayang yun. Bakit? Nakita niyo po si Noe. Iba yung sitwasyon niya. Isa lang siya na gumagawa ng malaking arko para sa buong pamilya niya naligtas. Di po ba? Yun po yung una. Ang pangalawa po na binanggit sa chapter 13 ay chapter 11 po ng Hebreo, si Abraham. Si Abraham, alam po natin yan, ama po siya ng ating pananampalataya. Si Abraham ay may asawa na ang pangalan ay Sarah at ang kanyang asawa ay Baog. Alam po natin na nangako ang Panginoon sa kanya ng isang anak. Pero paano mangyayari yun kung ang kanyang asawa ay Baog? At ang katuparan ng pangako ng Panginoon, hindi agad-agad. Hindi katulad nung panahon ni Maria nang sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria, magdadalang tao ka. At nagdalang tao si Maria. Hindi. Yung case ni Abraham na sinabi ng Panginoon na magkakaroon ka ng anak kay Sarah kahit siya'y Baog, hindi niya agad nakuha yun. Nakuha niya yun sa loob ng 25 years. Ganun po katagal. Biruin niyo po kung kayo po ay may kabatch at nauna na po siyang nagkaanak, bumilang kayo ng 25 years before si Abraham. Baka nakapagtapos na ng college yung anak nung kabatch mo. Di po ba? Nakapag-asawa na rin. Samantalang ikaw, nangako ang Panginoon sa'yo. Di ba? 25 years pa bago yung katuparan. Maniwala ka pa kaya? Pero ito si Abraham at si Abraham talaga naniwala sa Panginoon. Kahit na ang kanyang asawa medyo hindi naniwala, kaya ang ginawa niya, pinasiping niya ito si Abraham sa kanyang alipin. Po ba? At nagkaanak siya doon. Pero dahil doon, hindi pa rin natinag yung promise ng Panginoon kay Abraham. Kahit nakagawa sila ng kasalanan sa Panginoon. Ano yung pangalawa natin dito? Yung una, pag namumuhay tayong may pananampalataya, buong pamilya natin maliligtas. Yung pangalawa, walang imposible sa Panginoon. Di po ba? Yung Panginoon, kahit anong nagawa mo na kasalanan, yung pangako niya, nandiyan pa rin sa atin. Di po ba? Ang pangatlo po, meron sa Biblia na 3 tao na hindi dumana sa kamatayan. Ang unang-una na po doon si Enoch, si Elijah, at si Moises. Di po ba? Si Enoch, nalugod sa kanya ang Panginoon sa buhay niya, kaya hindi na siya dumanas ng kamatayan. Kinuha na agad siya ng Panginoon. Ganon din si Elijah, kinuha na rin siya ng Panginoon dahil nalugod ang Panginoon sa buhay niya. Ganon din si Moises. So ano yung pangatlo natin dito? Kapag ikaw ay namumuhay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi ko sinasabi na hindi ka na mamamatay sa physical mo, pero sa atin, mamamatay pa rin tayo, pero isa lang magkakaroon tayo, yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya yung sa pamumuhay ng may pananampalataya, 3 po yun. Una is yung buong pamilya mo maliligtas. Pangalawa, walang imposible sa Panginoon. Pangatlo is yung magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga maraming tao sa Biblia, at itong 4 na ito yung mga halimbawa na namuhay ng may pananampalataya. So, dako naman tayo doon sa mga tao na nakilala na ang Panginoon pero hindi namuhay ng may pananampalataya. Sino naman ito? So, sabi dito sa Marcos chapter 9 verse 14 to 29. Hindi ko na rin po babasahin isa-isa. Kung may oras po kayo, maaari nyo na pong basahin. Pero, ipaparaphrase ko na lang po ito sa inyo para po mas mabilis po tayo. So, sabi po dito sa Marcos, chapter 9, verse 14 to 29. Ito pong senaryo na ito yung pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Ito po ay nandito po ang Panginoong Jesus, nandito ang kanyang mga apostol, at ang mga apostol niya, hindi mapagaling itong bata na sinasaniban ng masamang espiritu. Bakit kaya hindi nila mapagaling? Lahat ng yung ibang masamang espiritu, napapalayas nila doon sa tao, pero iba itong masamang espiritu na to na sumanib doon sa bata. Hindi nila mapagaling.
Kaya ang ginawa nila, ang Panginoong Jesus pa, pagdating pa ng Panginoong Jesus, doon sa lugar na yon, siya pa ang nagpalayas doon sa masamang espiritu na nasa loob ng bata. Ngayon, syempre, nung panahon na yon, nagagawa na rin nila kung ano yung nagagawa ng Panginoon. Nakakapagpagaling na rin sila ng may mga sakit. Kasi apostol sila ng Panginoon eh. Kaya nagtaka sila, nung panahon na ito, hindi nila mapalayas yung masamang espiritu na nasumasanib doon sa bata. Ngayon, nung pagkatapos na palayasin ng Panginoon yung masamang espiritu doon sa bata, nagtanong yung mga alagad sa Panginoon. Sabi dito sa 28, nang pumasok na sila Jesus sa bahay na tinutuluyan nila, tinanong siya ng mga tagasunod niya, nang sila-sila lang, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Tinanong ang Panginoong Jesus ng mga alagad niya, bakit hindi po namin mapalayas yung masamang espiritu? Yung ibang espiritu naman po sa ibang lugar, napapalayas namin. Pero bakit iba po itong espiritu na to? Bakit hindi po namin mapalayas? Ano yung sagot ng Panginoon sa 29? Sinagot ni Jesus, ang ganong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Dito ka po magtataka. Bakit hindi ba nananalangin yung mga apostol? Di ba? Hindi ba nananalangin ang mga apostol ng Panginoon? Bakit hindi nila mapalayas? So merong senaryo sa Biblia na pumunta ang Panginoon sa bundok at nanalangin at nagsama siya ng ilang mga apostol niya at pagbaba ng Panginoon sa bundok, nakita niya na yung mga apostol niya ay natutulog. Di po ba? Kaya masasabi natin na nung panahon na yun, hindi babad sa panalangin yung mga apostol. So ano yung sinasabi natin dito na yung mga apostol ba namumuhay lang sa kung ano yung nakikita nila? Hindi sila namumuhay ayon doon sa pananampalataya nila? Maaari nating sabihin yun. Bakit? Kung ikaw ang apostol ng Panginoon at nakikita mong nananalangin ang Panginoon, mapapaisip ka. Kasi ang tinatawag mong Panginoon ay Panginoong Jesus. Saan ka mananalangin? Di po ba? Nung panahon na yun, hindi talaga nila naiintindihan kung ano yung nangyayari. Sumusunod sila sa Panginoon. Bakit? Kasi nakikita nila kung ano yung ginagawa ng Panginoon eh. Nakikita nilang nagpapagaling ang Panginoong Jesus. Nakikita nilang nagbumubuhay ng patay ang Panginoong Jesus. Siyempre, ikaw, talagang susunod ka. Maluwag sa kalooban mo na sumunod ka. Kaya nung time na ipapako na ang Panginoong Jesus, nagpulasa na yung mga alagad niya eh. Bakit? Hindi kasi talaga sila namuhay doon sa Espiritu. Di po ba? Namuhay lang sila doon sa kung ano yung nakikita nila. Kaya nung nakita nila na ipapako ng Panginoon, na yung Panginoon na nagbumubuhay ng patay, hindi niya na mailigtas yung sarili niya, nagpulasan yung mga apostol. So masasabi ba natin na yung mga apostol ng panahon na yun ay namumuhay doon lang sa nakikita nila? Maaari natin sabihin. Di po ba? Kaya nga nung namatay ang Panginoong Jesus sa araw ng Pentecoste, na ipinasok sa atin, itinahan sa atin ang banal na Espiritu, ano yung unang-unang nagawa ni Pedro? Una, sa Marcos sa Gawa chapter 2. Hindi ko na rin po babasahin, pero ibibigay ko na lang po sa inyo. Pag binasa niyo po yan isa-isa, ang nakalagay po dyan, nung nahan ng banal na Espiritu sa kanila, ano po yung nangyari? Nangaral si Pedro. At nung nangaral si Pedro, 3,000 agad. Saan ka po makakita ng ganong karaming taong naniwala? Di po ba? Minsan tayo pag nangangaral, Bible study, 10, masaya na tayo. Pero si Pedro, nangaral agad siya. Ano po ba sabi sa unang 2 Timothy chapter 1 verse 7? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ano daw po yung mangyayari kapag nasa iyo yung banal na Espiritu? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Amen po. Yun po yung sabi po dito. Kaya nung natanggap ng mga apostol yung banal na espiritu at nanahan sa kanila, na-revive sila eh. Nawala na yung takot nila na hindi nila magagawa tong bagay na to kasi wala na ang Panginoong Jesus. Kasi natakot sila nung namatay ang Panginoong Jesus. Sino nang kasama nila? Makakapagpatuloy pa kaya sila? Di po ba? Hindi na nila inisip yun nung nasa kanila na yung banal na Espiritu. Anong nangyari? Nawala yung kaduwagan nila. Bagkus nagkaroon sila ng kapangyarihan. Kaya nga nung
nanahan yung banal na espiritu sa kanila, nakapag-preach agad sila. At 3,000 agad yung nadagdag na mananampalataya. At doon sa araw din na yun, 3,000 din yung binautismuhan. Di po ba? At pagkatapos po nun, nung pangangaral na yun, ang sumunod po doon ay nagpagaling sila ng lumpo. Anong kaibahan nito? Espesyal yung pagpapagaling nila doon sa lumpo. Bakit? Nagpapagaling na sila nung una, kasi alam nila, kaya nila, nandyan ang Panginoong Jesus. Pero ito espesyal. Kasi pinagaling nila yon, wala na ang Panginoong Jesus. So sa tulong na lang talaga yun ng banal na espiritu. Di po ba? Sabi po doon, kapangyarihan. Di po ba? Sabi sa 7, kundi espiritu ng kapangyarihan. Kapangyarihan na mula sa banal na espiritu. Ano pa po yung sinabi? Pag-ibig. Di po ba? Alam natin sa Galatia chapter 5, verse 22 to 23, na yung bunga ng banal na espiritu is pag-ibig, kagalakan. So, yung tinutukoy po doon na pag-ibig, hindi po yun yung pag-ibig doon sa kapwa mo na talagang kaibig-ibig, yung mabait sa'yo, kaya maibigin ka rin sa kanya. Hindi po yun yung pag-ibig na tinutukoy doon. Ang pag-ibig na tinutukoy doon is yung kaya mo pa bang ibigin yung tao, kahit na itong tao na to nakagawa ng masama sa'yo. Yun ang bunga ng banal na espiritu. Kung ikaw kaya mo yun, nasa iyo ang banal na espiritu. Amen po ba? Kung ikaw kaya mong umibig dito sa tao na ito, kahit sinaktan ka na, kahit kung ano-ano na yung sinabi sa'yo, kaya mo pa rin ibigin to, yun ang pag-ibig. Yun yung bunga ng banal na espiritu. Ano yung kagalakan? Hindi yung kagalakan na dahil masaya yung sitwasyon, kaya nagagalak ka. Hindi yun yung bunga ng banal na espiritu. Ang kagalakan na tinutukoy is yung kagalakan sa sitwasyon na hindi ka naman talaga kagalak-galak. Yung may nangyaring masama, pero nagagalak ka pa rin. Bakit? Alam mo may pag-asa sa Panginoon eh. Yun yung bunga ng banal na espiritu. Kakaiba, di po ba? Hindi katulad nung nakasanayan natin na kapag masaya ang sitwasyon, kagalakan ka na rin. Pag hindi na masyadong masaya, malungkot ka na rin. Hindi ganon. Hindi umaayon ang banal na espiritu sa takbo ng mundo. Kaya tayo bilang tinatahanan ng banal na espiritu, hindi rin tayo aayon sa takbo ng mundo. Kaya nga kunyari, nagkakagulo na sila, pero dapat ikaw may kapayapaan ka pa rin. May peace ka pa rin. Bakit? Nasa iyong banal na espiritu, hindi po ba? Ganun yung nangyari sa mga apostol. Kahit na inaano na sila, pinaghahanap na sila para patayin. Pero yung kagalakan nila, yung pagpapatuloy nila, yung pag-ibig nila doon sa gawain. Di po ba? Kahit ayaw na tanggapin ng mga tao, nandun pa rin sila nagpapatuloy. Kaya tayo mga kapatid, ganun din po sana tayo. Nagpapatuloy pa rin po tayo. Kahit na yung sitwasyon natin, hindi naman masyadong maganda. Di po ba? Sabi nga ang nananatiling tapat ay siyang maliligtas. Hindi yung ang nananatiling nagmamahal lang doon sa nagmamahal sa'yo ay maliligtas. Di po ba? Hindi po yun yung sinabi ng Panginoon. Di po ba? Maraming naniniwala sa Panginoon na maraming sumasampalataya sa Panginoon, maraming kilala ang Panginoon, pero hindi naman sinusunod ang Panginoon. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Santiago chapter 2 verse 19. Santiago chapter 2 verse 19. Ano po yung sabi po dito? Naniniwala ka na may iisang Diyos? Mabuti iyan. Pero kahit ang masamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Amen po. Sabi dito, naniniwala ka na may Diyos? Alam niyo po bang mas takot pa ang masamang espiritu sa Panginoon kesa yung takot natin sa Panginoon? Di po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Bakit? Kasi yung masamang espiritu, nakita lahat ng nagawa ng Panginoon. Simula sa paglikha, sa sanlibutan, paglikha sa tao, yung labanan ng mga anghel, nakita yan lahat ng masamang espiritu. Na-witness nila yung kadakilaan ng Panginoon. Kaya masasabi natin, mas takot pa ang masamang espiritu kesa sa atin sa Panginoon. Hindi po ba? Natatakot sila, sumasampalataya sila, pero ano lang hindi nila nagagawa is yung sumunod sa Panginoon. Di po ba? Yun ang hindi nila magawa Hindi sila sumusunod sa Panginoon. Sumasampalataya sila pero walang pagsunod. Di po ba? Ganon din sa atin mga mananampalataya. Sumasampalataya naman kami sa Panginoon Naniniwala naman kami sa Panginoon Pero
may pagpipigil pa rin sa sarili namin para hindi sumunod eh. Nandun pa rin yung pangangatwiran eh. Di po ba? Kaya nga, minsan kapatid, kung ayaw mong sumunod, isipin mo yung talata na sa 19. Baka kabilang ka na sa masamang espiritu. Kasi sabi dito, naniniwala sila, pero hindi sila sumusunod. Nanginginig pa sila sa paniniwala, pero walang pagsunod. Ano yung sabi sa 26, sa same chapter po, sa Santiago chapter 2 verse 26? Kung papaanong patay ang katawang walang spirito, patay din ang pananampalatayang walang mabuting gawa. Alam natin yan, hindi sa mabuting gawa tayo maliligtas. Pero dahil sa pananampalataya natin, nagbubunga ng mabuting gawa. Di po ba? Kaya nga mga kapatid, kung ikaw matagal na nalingkod ng Panginoon, tapos matampuhin ka pa rin, matagal ka ng lingkod ng Panginoon, pero nag-ano ka pa rin, salpiti ka pa rin, tingnan mo kung banal na espiritu ang nagahari sa puso mo. Baka hindi na. Baka nakakategorize ka na dun sa sumasampalataya ka pero hindi ka sumusunod. Di po ba? Napakahalaga ng pagsunod sa Panginoon. Napakahalaga ng pananalangin sa Panginoon. Napakahalaga ng yung pananampalataya mo, iyon yung ginagamit mo sa pang-araw-araw na buhay mo. Hindi yung sa mga nakikita mo. Di po ba? Kaya siguro napakaswerte ng mga bulag. Kasi di po ba, hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita kung gaano kadaya yung sanlibutan na ito. Di po, napakaswerte ng mga bingi. Kasi hindi nila naririnig kung gaano kasinungaling yung mga tao dito sa mundo. Di po ba? Pero mas swerte tayo. Bakit? Kasi nasa atin yung banal na espiritu eh. Di po ba? Tinuturuan tayo araw-araw. Ano pa ba yung sabi natin? Buong pamilya natin maliligtas. Walang imposible sa banal na espiritu. Di po ba? Kaya pag nasa atin ang banal na espiritu, alalahanin natin na walang imposible din ang ating magagawa. Kaya yung maliit na problema, maliit lang yan, problema lang yan. Di ba? May Diyos tayo. Kaya mga kapatid, hindi lang pagtatapos po, alalahanin po natin na ang banal na espiritu, sasamahan tayo araw-araw. Sasamahan tayo hanggang sa dulo, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung hindi na natin maabutan, purihin ang Panginoon. Hindi po ba? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bakit? Inilagay niya yung sarili niya sa atin. Inilagay niya yung pag-aalaga niya sa atin. Hindi po ba? Itinuturuan niya tayo araw-araw. Totoo, hindi niya tayo iniwan. Ngayon, yun na nga lang po is, ang kumukontra lang po doon sa pamumuhay sa Espiritu is yung, ano po natin, free will natin. Yung pagpili natin sa Panginoon. Yung pagsunod natin sa Panginoon. Hindi tayo papakailaman ng Panginoon sa free will natin. Di po ba? Kaya nga sa anong pamagat natin, live by faith, not by sight. Hindi yung live by your free will. Live by faith. Di po ba? Mamuhay tayo doon sa kung ano ang gusto ng Panginoon. Hindi kung ano yung gusto natin. Kasi yun ang nakikita natin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muli ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Praise you, Jesus, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kayong katulad, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo'y dakila, Panginoon. Kayo'y tapat, Panginoon. Kayo'y makapangyarihan, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na iniingatan nyo kami araw-araw. Itinatawid nyo kami araw-araw, Panginoon. Idinadalangin namin, Panginoon, lahat ng naririto sa simbahan na ito, Panginoon, sa mga nanonood sa live devotion, Panginoon, na kung may dinaranas silang problema, Panginoon, maliit man, malaki man, Panginoon. Alam namin, walang imposible sa inyo, Panginoon. Kung dinaranas nila yung pamilya nila na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, walang imposible sa inyo, Panginoon. Sa isang mananampalataya na buong pamilya ang maliligtas. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay nasa inyo, Panginoon. Hindi kalugian na maglingkod sa inyo, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ngayong umaga na ito, lahat ng nakakaranas ng karamdaman, Panginoon, pananakit ng ulo, Panginoon, sa mata, Panginoon, sa lalamunan, sa katawan, Panginoon, sa balakang, sa paa, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sabi sa inyong mga salita, Panginoon, ang kagalingan ay nagmumula sa pangalan ng Panginoong Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Tunay kayong dakila, Panginoon. Hindi kayo nagbabago. Hindi kayo Diyos ngayon lang, Panginoon. Diyos kayo noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita ngayong umaga na ito. Tunay nga na kayo'y dakila, Panginoon. Palakasin nyo kami, Panginoon.
Palakasin niyo kami, Panginoon. Palakasin niyo ang aming pananampalataya, Panginoon. Ipaalala niyo sa amin na lagi ang inyong kagustuhan, Panginoon, ay siyang manatili sa amin, Panginoon. Ipasok niyo nga, Panginoon, ang inyong kagustuhan sa amin, Panginoon. Panginoon, wala na kaming ibang pupurihin pa, Panginoon. Wala na kaming ibang dadakilain pa, kundi kayo lamang. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen po. Tapos na pang ating gawain. Purihin po ang pangalan ng Panginoong Jesus. Bye-bye po.